Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Mula dito sa Quezon Memorial Circle, pupunta naman tayo ng Quezon Province. ang kalinangang Filipino, gaya ng libo-libong islang bumubuo sa Pilipinas, ay binubuo rin ng iba't ibang kultura na hininang ng panahon na kapag pinagsama-samay, siyang lumilikha ng isang larawang tunay na Filipino. At tulad rin ng ating libo-libong mga isla, singdami rin ito ang mga dahilan kung bakit dapat ipagmalaki ang lahing Kayumanggi. Sa ating paglalakbay, ating sabay-sabay tuklasin di lamang ang likas na kagandahan ng ating bayan, kundi pati na rin ang lakas at ganda ng Pilipinong kalinangan. Kaya mula sa mga balita at kaganapang pangkultura hanggang sa mga pagtatanghal na inyong tunay na papalakpakan, ating damhin ang tunay na Pilipinong karansan linggo-linggo dito sa Sagisag Kultura TV. Dito sa lalawigan ng Quezon, sadyang di ka mauubusan ng mga lugar na mapupuntahan. Sa mga nakalipas na yugto, ating nasilip ang dalawa sa mga bayan ng lalawigang ito. Mula sa maliit, ngunit masiglang bayan ng Mauban, tayo'y nabusog at nakisaya sa makulay na pahiyas ng Lukban. Ngunit ilan lamang yan sa mga ipinagmamalaking mga bayan ng Quezon Province na tunay na nagbibigay puri sa kulturang Filipino. Sa panibagong yugto ng ating paglalakbay, tayo'y magbabalik sa lalawigan para bumisita sa ilan pang mga bayan na may kanya-kanyang kahusayan, pare-parehong hahangaan. Isa sa pinakasikat na bayan ng lalawigan ating pupuntahan, mga karaniwang kaalaman tungkol sa bayan, panandaliang isang tabi, sapagkat mga panibagong matutuklasay sadya mong ipagmamalaki. Mga dating tampok ng bayan atin pang masusuriin. Mga bago at kasalukuyang ambag pangkultura nila ating aalamin. Kaya kung ikay handa na, halika't samahan kami sa pagtuklas ng Likhang Yaman ng Sariaya.
Ang mga mamamayan ng bayan ng Sariaya ay very accommodating. Kapag tayo may dumating ng mga bisita, ito'y tinatanggap natin ng buong puso. At ang mga mamamayan ng bayan ng Sariaya ay masisipag. Sila din ay very resilient. Kapag may problema, ito'y sila'y gumagawa ng paraan upang masolusyonan ito. Kami nagtutulong-tulong at sama-sama kami na gumagalaw para makatulong sa aming kapwa. Yung katatagan, kasipagan at yung tiyaga ng mga mamamayan ng Sariaya ay nagpapakita lang na patuloy yung pag-unlad ng aming bayan dito sa lalawigan ng Quezon. Ang bayan ng Sariaya ay tinaguriang heritage town ng lalawigan ng Quezon at Art Deco capital ng Southern Luzon. Dahil sa kanyang mga istrukturang kinikilala bilang mga hiyas pangkultura at siyang itinataguyod ng bansa upang mapabilang sa UNESCO World Heritage List. May layong 126 na kilometro sa timog ng Maynila. Ang kanyang mga hangganan ay ang lungsod ng Tayabas sa Hilagang Silangan, ang lungsod ng Lucena sa kanyang timog silangan, bayan ng Candelaria sa Kanluran, bayan ng San Juan, Batangas sa kanyang timog kanluran, ang bundok Banahaw sa Hilaga at Tayabas Bay sa timog. May kabuoang sukat na 24,530 hektarya. Ang bayan ng Sariaya ay binubuo ng 43 barangay. Ang Sariaya kasi ay nagsimula talaga sa karagatan. Doon sa baybayin ng Sariaya na ang tawag ngayon ay Barangay Castañas. So nung dumating mga Augustinian, 1582, nakita nila merong isang pamayanan by the sea na medyo malaki na yung population, parang 7,000 plus na. So immediately, bininyagan na nila yon, parang kinonvert na nila sa Christianity. Kaya lang, after 1 year, parang nalaman yata ng mga Augustinian na hindi nila talaga area ang lugar namin kasi we are on the boundary with Batangas at iniwan na nila sa mga Franciscano. Pero yung mga Franciscans, dumating sila ay 1599. So, pagdating nila ng 1599, meron na silang parish priest. Anong time na yon, naggawa sila ng isang simbahang maliit, kapilya lang made of light materials. So, anong nangyari, nung 1599, 1605, naglagay uli sila ng panibago kasi light materials lang yun. Tapos to compound that, ang mga lugar dyan sa Tayabas Bay, sa baybayan ng lalawigan ng Tayabas, ay nung mga pamayanan na tinayo ng mga Kastila, nilulusob at sinusunog ng mga Moro na pirates. Kumbaga, ang naging consideration para lumayo kami sa karagatan ay makaiwas kami dun sa panununog. Kasi ang theory doon, the farther you are from the sea, ay the safer you are. Bali, nagpalipat-lipat kami until dumating kami doon sa third town site namin, yung Barrio Tumbaga. So, nagkaroon ng stone church doon. Ayun, 1703. Doon na talaga yung pueblong-pueblo na yung Sariaya kasi meron ng town official na nakalista from 1703. Ang kaunahan naming mayor ay Francisco Argente. 1703 nakalista talaga yun. Noong time yata yung taon-taon pinapalitan na yung gobernadorcilyo or kapitan. Malaki ang ambag ng kultura ng bayan ng Sariaya sa lalawigan ng Quezon. Hindi lang sa lalawigan ng Quezon, maging sa buong bansa. Kami pinagpala dahil kami mayroong 3K, yung kabundukan, kapatagan at karagatan. Sa kabundukan, nandyan yung sagradong bundok, ang bundok Banahaw, kung saan dinarayo. Ito din nagsisilbing taniman ng aming mga magsasaka dahil 80% ng bayan ng Sariaya ay agricultural. Kaya naman dito nagmumula yung malaking bahagi ng mga gulay na dinadala namin dito sa bagsakang bayan ng Sariaya. At mapalad din kami dahil narito yung mga heritage houses sa Kapatagan na nagsisilbing puntahan ng mga turista dito sa bayan ng Sariaya. At ito rin ay isang pagkakataon din sa amin para maipromote yung kasaysayan ng bayan ng Sariaya. Mula sa kanilang simbahan, pinipintakasi hanggang sa mga tradisyong sumasalamin sa kanilang pinaniniwalaan at pinahahalagahan, kasaysayan ng pinagmulan at ilan pang kwentong sariyayahin ating pakinggan. Bukod sa kanilang patron na si St. Francis of Assisi,
mayroong pinipintakasi ang mga mamamayan ng Sariaya. Ito ang mapaghimalang Santo Cristo de Burgos. So dito kasi sa Sariaya, meron kaming pintakasi. Bagamat ang aming patron saint ay si Saint Francis of Assisi, ay talaga meron kami ditong tinatawag na pintakasi. Kumbaga siguro sa ibang, gano'n kasi nangyayari sa ibang bayan eh. Meron kang patron saint, pero meron kang bine-venerate na talaga na kumbaga siya yung nakakatulong sa komunidad. Ang dito sa amin sa Sariaya ay Santo Cristo de Burgos. Sa history, ay noong nagkaroon ng malaking baha, ay lumikas ang mga tao, pasan-pasan ng mahal na Senyor, Santo Cristo de Burgos. Pagdating dito, pinasan nila ang mahal na Senyor, pagdating dito sa may puno ng akasya, na mahinga yung mga nagpasan, at yun ay nakabalot ng puting tela, at yung ginagamit ng pambuhat, ay hindi na nila maiangat. Kaya itong lugar na ito, ang sinabi nila na siguro, ito yung gustong mangyari ng Panginoong Hesukristo na dito maitayo ang kanyang simbahan. At doon na nagsimula ang pagtatayo ng simbahan dito. Ang mga buong bayan na nadoon din sa Tumbaga, na pinagmula ng mahal na Senyor, ay nag-migrate na rin dito sa lugar na ito. Kaya ito yung naging isang bayan. So, may malaking factor ang mahal na Senyor sa buhay nila. Ay bakit may ito tinawag na parokya ng San Francisco ng Assisi? Dahil sa ang nagtatag ng simbahan ng parokyang ito ay mga Franciscano. At alam ng mga Franciscano, una-una nilang binibigyan ng kahalagahan ay si San Francis of Assisi. At si Saint Francis of Assisi, siya ang kinuhang patron dito. At gayon din si Santa Clara. Kaya yung kasaysayan ng simbahan na ito ay connected sa pamumuhay ng mga tao. Kaya hindi mo aring ihiwalay yung simbahan sa galaw at kilos ng lipunan sa bayang ito. Ang himala ng Santo Cristo de Burgos ay mahalagang aspeto sa buhay debosyon ng mga Sariayahin. Kaya naman, nang masira ang kalahating bahagi ng pamosong puno ng akasya na nakatayo sa harap ng simbahay, inukit nila ang imahe ng banal na santo. Ang ilang piraso ng nasirang bahagi ng puno, inukuitan din ng imahe ng Pieta. At kada taon, tuwing sasapit ang mahal na araw, ay inilalabas ng mga mamamayan ang imahe. Yung aming Santo Cristo de Burgos ay nandun sa likod ng aming altar, ng main altar namin, yung retablo. Since yun ang pinakang luklukan niya. Tapos may kwento pa noong unang panahon, accordingly, pag may malaking problema ang pamayanan ng Sariaya, kahit nandun siya ay inaalis doon, ipinoprosesyon na nakayapak, walang sinelas o walang sapatos ang mga mamamayan at isinasama siya sa pagpuprosesyon. At sa himala niya ay naliligtas ang bayan. So kumbaga, dahil dun sa mga himala ng Santo Cristo de Burgos, nagkaroon siya ng panibagong meaning. Siya yung naging pintakasi ng Sariaya, Lord Protector of Sariaya. Inaabangan rin tuwing mahal na araw di lamang ng mga Sariayahin, kundi pati rin ng mga bisitang dumadayo sa bayan ang pagtatanghal ng sinakulo. Kaugnay sa buhay espiritual ng mga mamamayan ng Sariaya ay ang kwento ng kanilang paglalakbay bilang bayan, na isinasalaysay sa kanilang isa pang inaabangang pagtatanghal, ang traslasyon. Meron kaming ginagawa ngayon traslasyon since 2015. Yung traslasyon kasi, reenactment ng paglipat ng Sariaya galing sa Tumbaga, palipat dito sa present na kinaloroonan ng Sariaya. At kasama na rin doon ang kwento ng Santo Cristo de Burgos. So anong nangyari, ang gusto actually ay dapat ay sa stage. Pero gusto namin medyo challenging. So ginawa namin siyang street play. Wala kaming makuhang script, so nag-base na kami sa Bible. So yun, nag-hatch kami ng sinakulo, tapos kailangan meron kaming workshop. So overnight workshop kinamistek. Kung ang napili namin na araw ng pagtatanghal namin ay Holy Wednesday. At simuhat po 2006, yun na po ang naging araw namin ng pagtatanghal ng sinakulo. At naging tradisyon na siya na kahit nag-iba-iba ang mga punong bayan namin,
ay tuloy na tuloy pa rin ang sinakulo kasi hindi na siya pwedeng alisin sa pamayanan ng Sariaya sapagkat sanay na ang mga tao na pagdating ng Holy Wednesday, mayroong inaabangang sinakulo. At maganda yan kasi nagkaroon kami ng pool of artists. Sa larangan ng sining, malikhaing sadya ang kanilang mamamayan. Pero ang tunay na kadakilaan ng artistang Sariayahin ay nasa kanilang paglilingkod sa pamayanan. Ang gusali ng Sariaya Learning Center for Development na siya ring tahanan ng Teatro Sariaya ay kasama sa hanay ng mga tinaguriang heritage houses. Ang Solis Oca Heritage House ay mayroong tampok na aklatan, isa sa mga inisyatibo't adhikaing pang-edukasyon na pinangungunahan ng SLCD. SLCD is Sariaya Learning Center for Development. The center is a multi-purpose area. We have the library because the library, with the computers, which we got free from the United Nations, it's also free for use so that students, anybody from the community can come and use it for free. We got all of these books are really all donations from friends and family and from the UN. We are like a UN library because we have a UN corner, when then we have UN books. We also have tutorials for kids. And in the summer, we have a summer tutorial wherein those people who can't afford are scholars. They don't have to pay. And those people who can pay, then they pay. But besides that, empowerment to women was also part of that. And so I had a project wherein I got from TESDA Women's Center a project, and I got a group of women with the help of the Church of the Nuns here in St. Joseph to show me a community of displaced people in Sarap Buhay. So with all of that, we tried to give them something like work to do. So women's empowerment, children, theater. This is the center for the Teatro Sariaya. It has a nice ring to it. We've worked on different plays. The first one is The Christmas Carol. The second play that we did which is now, as you can see, is The Little Prince. The whole point of The Little Prince is, it says that it's only with a heart that one can see clearly. What is invisible is essential to the eye. We turned it into a musical. So the songs were all original and unique. Hopefully, we're contributing to the cultural life of Sariaya somehow or the other. We got the kids from here to do that. And so we had the community coming. So that's what we do for Teatro Sariaya basically. Tinaguri ang heritage town ng lalawigan ng Quezon at Art Deco capital ng South Luzon, mga sinaunang tahanan at gusali na hanggang sa kasalukuyay nakatindig at pinangangalagaan. Ilan lamang sa mga ipinagmamalaki ng bayang Sariayang mga kayamanan. Pagdating sa heritage structures, yung Art Deco munisipyo namin is by Juan Arellano. Siya yung gumawa ng Metropolitan Theater sa Manila. Tapos, yun yung aming Art Deco houses like Galo Rodriguez House by Juan Akpil. And then we have another Rodriguez House dito sa kalapit ng munisipyo is by Andres Luna de San Pedro, the son of Juan Luna. And then another Andres Luna de San Pedro structure, itong katabi ng simbahan, Governor Natalio Enriquez. At pagkatapos, itong bahay na ito ni Don Catalino Rodriguez, he was the mayor of Sariaya from 1908 to 1909. Tapos, ang architect nitong bahay na ito ay Espanyol. Siya ay si Juan Herbas. Apparently, yung gumawa ng Tutuban Station sa Manila. 1922 ginawa itong bahay na ito. So, yung ibang features niya, may archway, parang naroon ka sa Muris, Spain. Saka itong lote na ito ay malaki. It's bisected by 3 streets. Rizal dito sa west, Dalis dito sa south, na doon yung main entrance, at Talavera, now Quezon Avenue dun sa east. So letter L ang kanyang shape.
Talaga yung woodwork, hahangaan mo, makikita mo intrikado talaga yung pagkaka-design, pati yung painting, pati yung ceiling at saka yung wall ay sadsad ng painting. So yun yung mga distinguishing marks ng bahay na ito na talagang ipinagmamalaki namin. Narito po tayo sa Gala Rodriguez House, isa sa mga heritage houses ng Sariaya. Tumuloy po tayo dito. Makikita po natin ang marker na ito. Gala Rodriguez House declared a heritage house by the National Historical Institute on May 14, 2008. Ang may-ari po ng bahay na ito ay si Dr. Isidro Rodriguez at Doña Gregoria Gala. Sila po ay mga tagagitna o may kayang pamilya dito sa Sariaya. At ang bahay pong ito ay ginawa noong 1935. Ang arkitekto po ay si Juan Akpil. At ang estilo po ng bahay na ito ay Art Deco. So, narito po ngayon tayo sa bulwagan nila. Ito po yung first floor na kanilang sala. Ngayon, kung ikaw naman ay VIP o ikaw ay kilalang tao sa lipunan, pwede ka rin nilang entertaining sa taas kasi meron po silang isang mas magandang bulwagan pa sa taas. Ito po ang opisina o tanggapan ni Dr. Isidro Rodriguez nung siya ay nabubuhay pa. Kaya po makikita natin itong pangalan na Gregorio Rodriguez. Siya po ay isa sa mga anak ni Dr. Isidro na ang kinuha din pong kurso ay ang pagiging manggagamot. So makikita po ninyo ang mga larawang ito. So kumbaga, ito pong mga picture na ito, pag tinanggal na po ng mga kasambahay yung mga kurtina, alam po nila kung saan nila ikakabit. Ito pong nakalarawan dito, siya po ang isa sa mga anak ni Dr. Isidro Rodriguez, si Carmen Gala Rodriguez. Nagustuhan po siya ni General Ashima. Siya po yung pinaka-head ng Japanese High Command na tumira dito sa bahay na ito. So, ang ginawa po, pag pumaparito po yung mga Hapon, si Carmen ay inilalagay po nila o tinatago nila sa isang cellar sa ilalim ng kanilang komedor. At pagkatapos po, ay eto po, may mga kwarto po dito. Ito po yung naging prime target ng American warplane bombings nung malapit na po magtapos ang gera. So accordingly, 3 bomba ang bumagsak sa bahay na ito. Yung unang bomba raw po ay bumagsak doon sa unahan. So hindi na po original ang fence o ang bakod. Yung ikalawang bomba bumagsak dito sa likuran na nagkaroon ng 16 feet deep crater. Practical po yung pamilya. Alangan naman pabunan mo pa. So ayan po, nagkaroon ng swimming pool. Kumbaga po, pinababaw na lang nila at ginawa nilang swimming pool yung hukay. At ngayon po, yung pangatlong bomba, yung po ang talagang bumagsak dito, pumasok po sa bubungan at bumagsak daw po dito sa parteng ito. Pero wonder of wonders, bakit po buo pa ang bahay? Sapagkat blind bomb pala siya, hindi siya sumabog. So, narito po tayo ngayon sa second floor. Ano po? So, ito po yung kanilang dining room. Ayan. Kita po naman ninyo. Pag ganito pong may tour, ina-arrange mo na in such a way na yung pong mga lumang kagamitan nila for dining ay dito po nila nilalagay. So, dito po naman, hulaan po nyo kung ano ito. Ano kaya po ito? Ito po ay radyo, sinaunang radyo. So, ito po yung sinasabi ko na mas ma-opulent pa o mas maganda pang sala nila. So, ito po yung master's bedroom. Ito po tayo sa kasunod. So, ito po naman yung prayer room nila. Ano po? Pagka po siguro sila may time na masama ang panahon, di na po nila kayang sumimba, dito na lang po sila nananalangin o sa pang-araw-araw nilang pananalangin, dito po sila pumupunta. So, galing po dito sa ating prayer room, dito po naman tayo sa parteng ito ng ating bahay. At papasok po tayo dito. Ito po naman ang kanilang toilet and bath. Dito po tayo sa kasunod. Ito po naman yung single ladies room. O, nakakatuwa, kita po niya, circular. Nakakatuwa yung kanilang bed. Dito po tayo para makasagap naman po tayo ng sariwang hangin. Siguro po noong unang panahon, pagka po sila ay hapon na ganito, ang araw po ay nakakiling na sa kabila. So, pwede po silang maglaro ng mahjong para pong sa sining oro, plata, mata. Ano po? So, dito po tayo. Pasok po tayo rito. Ito pong room na ito actually, ang kwento, dito po nila inaayos yung mga pagkain para paglabas ay talagang presentable sa mga VIP na bisita mo. So, ito po naman, para ring memorabilia room, ano po. At ito pong kuhang ito, ayan, Dr. Isidro Rodriguez with his daughters behind the ancestral house nung ginagawa nung 1930. So, makikita po niyo yung outline nung fasad ng bahay na ginagawa. Isa po rito sa mga dalagitang ito si Carmen, ang isa po ay si Exal.
At sabi ko nga po, mga VIP ang mga pumaparito. So, ang isa po sa mga VIP na nakaparito noong 1960s ay si President Diosdado Macapagal. So, narito po tayo ngayon sa parang Aceras. Ano po? So, ito po yung swimming pool na dinidiscuss natin kanina. Oh, malaki siya. At saka po ito, dito po natin makikita na very enterprising po yung may-aring mag-asawa ng lugar na ito. So, ang last part of the tour ay pupunta po tayo dun sa cellar na pinagtataguan ni Carmen. Ito po yung pintuan ng cellar. So, ganito po ang tamang pagbaba. Ayan. Nakababa na po tayo. So, ito po. Ito nga po yung isa pang curiosity dito. Siguro pag naiinip sila, dinodrawing nila yung picture o yung itsura or likeness ng mga Japanese. So, dito po sa parteng ito, marami pong mga memorabilia tayong makikita. Like, for example, mga car plates from 1955 to 1957. Ayan. At ito pong mga naritong mga litrato, yan po yung mga sinaunang litrato ng pamilya. So, dito po ang paglabas. Dito po lumalabas si Carmen nung una. So, ayan, kagaya po ng ginagawa ni Kuya, kung right-handed or left-handed ka, doon ka lalabas. Uunahin yung paa mo. Pool, ayan. Tapos, bababa ng pagganito, ayan. Ayan, natapos na po ang tour natin dito sa bahay na ito. Paboritong mga pasalubong, gawang sariaya ay sikat na sikat. Saan mang panaderya ay iba't ibang produktong tinapay ay nagkalat. Paggawa ng mga ito'y itinuturing rin na sining hindi pwedeng lumisan ng sariaya ng walang bitbitin. Darito po tayo sa Villa Matters Bakery. To date, ito ang pinaka-matandang bakery sa buong Sariaya. Kumbaga dun sa mga original bakery nung pre-war years, ito na lang yung natitira. Ang pangalan na original nung bakery ay ang Mithi. So ngayon nagko-concentrate sila sa ganitong tinapay. Gagaya nitong burowas. Ang tawag dyan ay burowas, pero nung una ang tawag na ay buruhas. Tapos ito namang isa yung apas. Ang tawag naman dyan sa generic na Sariaya term ay binuruhas. Siguro kasi pareho silang may sugar, parehong malutong. Although itong buruhas ay medyo spongy ba, para sponge na pag sinausaw mo sa tubig, mag-absorb siya ng tubig. Tapos ito namang pianono, masarap ang pianono ngayon kasi ang nakalagay sa loob ay halayang patatas. Ito naman, ito yung talagang pinakasariayahing tinapay sa lahat. Pinagong. Sa imik ng mga hindi taga rito. Pero ang tawag namin dyan, pinag-ong. Kasi malapit kami sa Batangas. Tapos ito, masarap. Especially ngayon, medyo naaso-aso ng konti. Bagong luto. So, ang masarap dyan, yung labas ay malutong. Pero yung loob ay malambot. Especially pag bagong ahon. Ito naman leche puto, hindi ito gawa dito. Kumbaga itong Villa Matters Bakery Outlet. Ito naman recent na produkto ng Sariaya. So yun yung brief kwento ng mga tinapay na Sariaya na naka-display dito. Mga lutong karaniwang hain sa hapagkainan sa iba't ibang bahagi ng bansa, iba't ibang bersyon ang matatagpuan. Ngunit sa bayan ng Sariaya, kung ikay mapapasyal, paraan ng pagluluto ginawang mas espesyal. Magandang hapon po. Welcome to Casa Plaza de Sariaya. At ipapakita namin sa inyo isa sa aming paboritong pagkain, ang gulay na bulanglang. So siguro po matatanong nyo, ano ba yung bulanglang? So yung bulanglang po, ang halo nito ay ang mga gulay na hina-harvest dito sa aming mga kabukiran. Ang Sariaya po ay mayaman sa mga taniman ng gulay, kaya mayaman po kami sa maraming gulay. So simulan na po natin ang pagluluto ng bulanglang. Ang unang-una po, ang isinasabaw namin dito ay yung pinaghugasan ng bigas. Yung unang hugas ng bigas, yun po ang gagawin nating sabaw. Ito ang ginagamit namin, kamatis at saka luya. At kung mapapansin nyo po, hindi ko siya ginayat. So ang gagawin ko lang dito, tawag namin, pinipisa namin sa loob para ma-squeeze namin mabuti yung lasa ng kamatis. Kasi ito yung nagsisilbing paasim. So aside from kamatis na dito namin mismo pinipisa sa loob ng palayok,
Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito po, luya. So, hindi ko po ito gagayatin. Kailangan, tawag namin, pipit-pitin lang namin ang luya. Pagkatapos yan, ano ba ang special na mga ingredients pa na gulay? So, ang unang-una, yung aming kalabasa. Ito po, kadyos. At ito ang una nating ilalagay. Kasi medyo matagal siyang lutuin. Siyempre, lalagyan natin siya ng asin. Pagkatapos niyan, pakukuluin muna natin siya. Habang hinihintay natin kumulo, ito pa yung mga ibang gulay na isasama natin. Sitaw, at siyempre ang sigarilyas, talbos at bulaklak ng kalabasa. So ngayon, nakakulo na siya at medyo malambot na yung kadyos. Ilalagay na natin yung lahat ng natitirang ingredients. Kalabasa. Tapos yung sitaw. At ang sigarilyas. Itong sigarilyas ang tawag sa amin, kalumismis. About 5 minutes, pakukuluan natin siya para maluto lang yung kalabasa at saka yung ibang gulay. So ilalagay na natin ang huling ingredients, which is yung talbos at bulaklak ng kalabasa. Ito na po ang ating bulanglang, handang-handa na para ating matikman. Ang susunod ko na po namang lulutuin ngayon ay Coco Tinapa Spring Rolls. Ito ang tawag namin dito sa maturity ng coconut na ito, yung alangan. Alangan means hindi masyadong bata, hindi masyadong mature. Tapos ano lang po yung ingredients niya, napakasimple lamang. So lalagyan lang natin siya ng paminta. Tapos lalagyan siyempre natin ng asin. And ito yung tinapa. So, ihahalo lang po natin siya. So, ngayon, babalutin na natin siya sa lumpia wrapper. Babasain natin yung dulo para hindi siya mag-open pag ikinirito na natin. Ito po, natapos na natin ngayong balutin ang ating mga lumpia. So, ipiprito na natin dahil mainit na yung mantika. So, hindi naman masyadong matagal ang pagpiprito natin dahil hindi naman kailangan lutuin yung buko kasi parang pwede naman yung kainin na silaw. Pag golden brown na siya, pwede na natin siyang ahunin. Tapos na ngayon ang ating Coco Tinapa Spring Rolls. Mga bersyon ng iba't ibang bagay, hindi limitado sa pagkain. Pati sa mga salita'y mayroong katumbas ang wikang sariyayahin. Sa tuloy-tuloy na paggamit ng kanilang mga salitay na ipepreserba ang katutubong wika, mula sa pang-araw-araw na pakikipag-usap hanggang sa pagtatanghal ng dula. So kami yung pinakasilangang bayan ng lalawigan ng Quezon na may hangganan sa lalawigan ng Batangas. So dito nagsasalpukan yung malamyos na punto ng Tayabense or Quezon sa matapang na punto ng Tayab, ng Batangas. So ngayon, itong bayan namin kasi, kami yung portion na medyo nasa eastern part. So medyo malamyos yung Tagalog namin dito. Pero pag pumupunta ka doon sa mga western barangays, tumatapang na yung punto. Yung higad, di ba yung caterpillar, yung Makati. So dito sa bayan, ang tawag namin basil. Tapos yung halfway mark ng paggagawa ng kalamay. Yun kasi yung yung galapong na niluto mo sa syrup. So babasagin mo yun para maging kalamay. Pero before that, yun nga yung masarap na kainin na natutunaw-tanaw sa dila. Ang tawag namin dito ay sinulbot. Pero dun sa parte ng western part ng Sariaya, ang tawag ay patabol. Sa Manila or sa Kalimitay, akyat. Akyat ka dito. Dito adju. Adju. Akyat. Panhik. Pagka yung Agawan Festival, yung San Isidro na ginagrab mo yung mga bounties pagdaan ng santo. Ang tawag namin doon ay halbut. Kumbaga, halbut. Kumbaga, ay, anong oras ng halbutan? Makapanghalbut nga. Ibig sabihin, pupunta ka ron sa oras ng prosesyon para ikaw ay makipag-agawan. So, paparamulyasan mo. Lalagyan mo ng maraming paramulyas. Ibig sabihin, papalumutian mo. Dito ay paramulyas. Dito, isang word lang, alam na agad ng tao kung ano yung huhugasan. Like, paghugas ka ng pinggan, dito ay magdayag ka. Pag sinabi mong dayag, alam na, ang huhugas ay pinaglutuan o pinagkainan. Pagka sa kamay, pag marumi o sa paa, ay maghinaw ka. Hinaw. Sa ngipin, instead na magsipilyo ka, maghiso ka. Hiso. So,
So yung sipilyo ginagamit din, pero yung generic dito sa area ay hiso. Maghiso ka o naghiso ka na ba? Pag madumi yung laylayan ng mga kurtina o laylayan ng damit, pugos. Pugusan mo yan. So ibig sabihin yung nadumihan yung laylayan, especially pag maulan, pugugasan mo siya. Tapos pag nagdumi yung sahig, yung baldosa, ay sasabihin mo, ay balaasin mo siya. Ibig sabihin, imamap mo siya, lilinisin mo siya para wag siyang makadulas. Kulturang sariyayahin may naiibang katangian. Mula sa mga pagkain hanggang sa wikain, pagkakaibay mayroon din sa inuman. Mula sa tungkulin ng tanggero, paawitan, hanggang sa mga katagang bibigkasin, kultura ng Tagayan naiiba sa mga sariyahin. So yung Tagayan, actually, yun ay traditional ritual of welcome dito. So dun pagpapakita natin ng Tagayan, makikita mo yung init ng pagtanggap ng mga tao. Hindi lang yun, yung pagiging magalang na walang napapahiya. Kahit hindi ka umiinom, hindi ka mapapahiya sa isang umpukan. The star of the show is yung tanggero. Siyempre, at yung tanggero, hindi lamang siya magaling tumagay. Iba kasi ang concept ng Tagayan ngayon kaysa yung Tagayan nung una. Ang unang-unang tinatanong niya ay, ilang tagay? Kumbaga ilang lipos, ibig sabihin ilang ikot. Gaano kataas ang tagay sa baso? So magsisimula, ang unang-unang rule of thumb, dapat may sapin kayo. Ibig sabihin may laman ang tiyan ninyo bago kayo magtagayan. Masama kasing uminom ng gutom. Sisimula na yan ng tanggero. Ilalagay niya yung alak doon sa isang baso na maliit. Tapos itataas niya yung alak. Sasabihin niya na ay po, you are offering the drink. Here is my drink. Yung lahat ng kainom o kaumpok doon sa Tagayan, sasabihin nila, pakinabangan po, make use of your drink. May kakabit yung tradisyon, yung paawitan. Meron silang mga sinasalita't inaawit habang nagtatagayan. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit sa iyong akala ay hindi tunay, hindi ka lilimutin, magpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Kumpleto na ang mga tao. Nakapalibot sa lamesa, hapag ay naparamulyasan na ng iba't ibang pulutan. Andyan na rin ang gitarista, handang-handa na sa paawitan. Ngunit kung wala ang lambanog, abay kulang ang Tagayan. Industriya ng lambanog, lalawigan ng Quezon ay kilalang kilala. Ating silipin ang tradisyonal na sikreto ng Sariaya. Una po ay niyog ang produkto namin dito, halos lahat ng barangay namin. Ngayon po ay medyo humina ang niyog at nakaisip po na magtayo ng karitan ang tawag. Kaya po nagtayo kami ng processing ng lambanog dito sa amin. Dito sa amin ay talagang puro talaga. Organic siya at walang halong mga preservatives. Masarap po ang lambanog namin dito sa Sariaya. Madaling araw pa lang ay aakyatin na ng aking mga ngarit. Kakaritan niya isa-isa yung mga puso ng niyog. Yung pinupungusan, bali parang hinihiwaan mo yung tinatapyasan mo yung puso ng niyog. Pagka napuno na yung batang, yung sakbit-sakbit, ibababa na niya yun. Pupunuin naman niya yung 60 gallon na drum. Tapos pagka napakuluan na, mga 2 to 3 hours niya pang gagatungan bago siya tumulo. Merong isang tubo doon na doon siya dumadaan. Yung pinakang kululang nung
tuba. Yun lang yung dadaan dun sa tubo. Pagpatak nun, meron yung naka-spiral na may tubig. Doon pa lang yung magsisimula na lumamig na magiging siyang alak. Mga pagdiriwang ay di mawawala sa kulturang Filipino. Mga selebrasyon at kasiyahan nagmula pa sa ating mga ninuno. Karaniway paraan ng paggunita sa mga patron at santo, ito ang madalas na katangian ng pistang Filipino. Masaganang ani, iba't ibang biyaya na nais pasalamatan, mga palamuti inilalabas, mga programa ay pinaghahandaan. Mapabisita ka man o parte ng pamayanan, mainit na pagtanggap ng sariyayahin, tunay mong mararamdaman. Ngunit dito sa kanilang bayan, kailangang mahusay ka sa halbutan kung ikay dadayo sa kanilang piyestahan, pagdiriwang, agawan. Yung Agawan Festival, yun ay nung maging tourism conscious na ang Sariaya LGU. Yung ritual ng May 15, yun ay sa simbahan. Talaga sila yung napili ng ruta kung saan dadaan yung santo tuwing hapon ng May 15. Yung piyesta namin yun ay talagang dinadayo din dito. Kasi nga, yung lahat ng dekorasyon na inilagay namin, ipinamimigay namin. At yun ay nangyayari pag lalabas na yung santo ni San Isidro Labrador, pagdaan sa iyong bahay, ibig sabihin na bless na yung dekorasyon mo. Pwede mo na siyang ibigay, pinag-aagawan. Ang term namin talagang generic sa Sariaya ay halbutan. Kumbaga naghahalbutan ang mga tao, parang isa'y pasasalamat sa masaganang ani ni San Isidro Labrador at pag-share naman ng biyaya ng mga taga-Sariaya sa mga dumadayong mga bisita. Kulang ang piyestahan kung walang tugtugan. Saang bayan ka man galing, musika ay sadyang bahagi ng bawat kasiyahan. Maliit man o malaki, anumang okasyon, pagtitipon o bailehan, kulang ang karanasan kung walang musikahan. Pagdating sa sining pangmusikay, gayon din ang mga sariyayahin. Kanilang bidang rondalya ay ating pakinggan, ating kilalanin. Okay, ang Sariaya Elementary Rondalya ay nabuo since 2002. At ang rondalyang ito ay binubuo ng mga elementary student at pag-graduate nila ng elementary, sila ay nagiging community member. Kaya masiglang-masigla ang rondalya dito sa aming bayan ng Sariaya. At taon-taon naman, ang ating mga batang ito ay nakakaranas na lumaban sa iba't ibang kategorya sa paligsahan ng musika.
Madaling sabihin na ang kayamanan ng isang bayan ay makikita sa kaunlaran ng kabuhayan, sigla ng pamayanan at bilang ng mga istruktura at gusali na sumisimbolo sa rangyan ng kanyang nakaraan at progresong tinatamasa sa kasalukuyan. Ngunit sa kabilang banda, ang tunay na sukatan ng maunlad na kultura ay matatagpuan sa dangal na nararamdaman ng mga mamamayan para sa kanilang bayang sinilangan, masidhing pagtanaw na itinutuon sa kanilang pinanggalingan, pagpapahalaga sa kanilang mga lakas at ganda bilang bayan na siyang magsisilbing gabay sa kanilang patutunguhan. Ang dangal ng anumang bayan ay nakasalalay sa kanyang mga mamamayan na siyang susi sa isang maliwanag na kinabukasan, malikhain, mapagbago, makadiyos at makatao. Mamamayan ng bayang Sariaya, tunay na likhang yaman. Ito ang likhang yaman ng Sariaya. Ako si Lara Maige. Ako naman si Hiro Angeles at samahan kami sa huling bahagi ng aming paglalakbay dito pa rin sa lalawigan ng Quezon sa susunod na linggo dito sa Sagisag Kultura TV. Lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Filipino. Ikot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang alimoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kahitingan, uungkapang na sumisigaw. Yan ang Pilipino. To look at many of our urban centers today is to look at how badly we've neglected the importance of urban planning. In Season 8 of Daya, we visit the old urban centers of Luzon to see how our ancestors maintained a sense of order. One that created spaces for communities, their economic and cultural activities, their daily lives. Indeed, the entire fabric of a solid, united community. This is Season 8 of Daya. Halina't dumayo, doon po sa amin. Outside of Manila, there are many more heritage sites than we all know of. In all these sites, the local historians and residents face the very same problems that Manila urban planners do. Perhaps because the communities are so much smaller and tightly knit. Perhaps because the traditional values are still so much in place. Perhaps because there is so much pride of place among the residents.
but their efforts at conservation seem much more successful than ours in the city. We visit the towns in Bulacan to examine their noble histories. We start in what is undoubtedly the most historically important of these towns, Malolos. In his last public interview before he passed away, Des Bautista was perhaps the most colorful of Malolos residents. In his words, he introduced himself and his enduring passion for his hometown. Malolos is a very ancient town. No? Bago dumating ang Kastila, ang first settlement was in what we call Pamarawan, no? Kasi it was the parking place of mga Parao. Parao are Visayan boats. So, early on, people were already exporting, or their products were being exported to China and Europe, no? These were beeswax from San Miguel. That's why it was called San Miguel de Mayumo. And then from the forest, we had lots of wood, no? Especially hardwood, no? Yung balayong, no? Malolos used to be so much larger than the present town. In 1859, according to Bautista, a royal decree subdivided what was then Malolos into the present-day towns of Malolos, Baraswain, and Santa Isabel. But eventually, later on, in 1909 something, nag-file ng yung aking mga kamag-anak na igawing isang bayan uli in honor of the Malolos Republic. Bautista goes on to cite the important products that made Malolos both an economic hub and a political center. It was a pattern did by Julius Caesar when he conquered Britain, Germany, in Europe. So it was called the Gridiron Plant. Ito yung church, the center. Sa tapat ang munisipyo or Casa Real nung araw. So kita mo yung Casa Real sa munisipyo. Yung sa Spanish, yung sa American period. And then the church. May plaza sa gitna. Paligid on both sides ang the houses of the rich. Nakita mo maraming antigong bahay because of the export system. Of course, there was agriculture, no? That was the basis. But first we first went into indigo. Tapos nung na-invento na ang chemical na blue, we went into sugar, no? Doon yumaman ang mga what we call Principalia. That's why Malolos became the richest town in central Luzon. That's why the Republic was made here. Bautista traced the history of fabled Bahay na Bato of Malolos and linked these with a taste of the affluent Principalia. The natives who were descendants of Datus, no? Saka napangasawa ng mga Kastila at saka Inchek, no? So, yumaman ng taon. What happened was that yung mga Principalia, nakita yung binibuild yung mga simbahan at saka konvento. Sabi nila, gusto namin ganun din ang bahay namin. That's why nag-evolve yung Bahay na Bato. Principle is bahay kubo, but mayaman na ito. The aesthetic is Castilian castles and palaces. They wanted to imitate the Spanish aesthetics. Kanya nabuhay ang mga bahay na bato sa Malolos.
It was built by my great-great-grandmother on an old house nila. So there was already an old house by her Chinese father who married a taga Malolos. She had it done, malalaki na. Gusto niya malaki. At saka iba. Nakita mo iba yung architecture. Saka may karyatid sa harap, iba yung carving sa harap. At saka sa loob, French windows. Hindi ganun ang mga bahay nung araw, di ba? Glass yan eh. Kasi we had two houses. The other one, pagbaba ng tulay, ang ganda nun. 1812 yun. Tapat ng Casa Real. Oh my God. That's all Tampico furnitures, architectural details. Marvelous. The affluence and the sophistication of Malolos during the last decades of the 19th century birthed a community of thinkers, educators, and artists. It was community and an environment ripe and ready for the social reforms demanded by the women of Malolos and later, the political reforms of the Malolos Convention. In the neighboring town of San Miguel, another local historian takes us on a tour of the town's heritage sites. Ang simbahan ng San Miguel ay nagsimulang itayo noong taong 1848 hanggang sa natapos ito ng 1879. Inabot ito ng 31 taon sa konstruksyon, 3 praile o 3 pari ang naghalinhinang gawin ito. Hanggang sa nagkaroon ng ilang mga renovation sa ngayon. Pero nananatili yung original na figura ng simbahan. At ang bukod tangi sa buong bayan sa lalawigan ng Bulacan, ito lamang yung may belfry at na nasa gitna. Oo, sa lahat ng Agustinong simbahan na matatagpuan dito sa akin. So dito makikita ho ninyo itong mga kampana na ininstala ng mismong mga praile. Makikita nyo yung mismong mga pananda nila kung kailan inilagay, maging yung kung kanino naka-dedicate na patron. Katulad nito, itong pinakamalaki na naka-dedicate sa patronato ng mga Agustino na sa Virgen Consolacion ni Correa. At dito sa magkabilang gilid ay yung sa mga praile naman na inilagay nung sila ay lumaon na nagtaga na ipundar. At yung sa pinakagitna na nakalaan para kay San Miguel Arcangel. Original pa lahat ng kampana dito na makikita ninyo. At lahat ito ay ginagamit at gumagana pa. Depende sa okasyon, depende sa kung anong meron dito sa bayan, hindi lang sa simbahan. So kung mapapansin nyo, itong munisipyo ay gawa sa ladrillo o mga tisa na ginawa siya sa loob ng 2 taon, yung 1873 to 1874 sa ilalim ng Gobernador Silio na si Don Marcelo Velayo Bernabe. Makikita nyo sa loob nananatili pa rin yung mga kahoy, yung mismong mga original na yung gamit, tulad ng chandelier, mga bangko, at yung mga spaces na nakaplano o nakadisenyo na simula pa man na ginawa ito.
Liban sa simbahan, munisipyo, sa sementeryo, ay yung mga villa o mga lumang bahay, mga monumento at gusali, mga estruktura na pinundar o itinayo nitong mga hasyendero na ito na makikita mo yung refleksyon, yung malalim na refleksyon nung kung sino, kung ano sila, yung naging estado nila sa buhay, kung yung kanilang impluwensya, yung kapangyarihan, doon mo makikita lahat ng yung kahalagahan, yung kultura, tradisyon, yun ang bumubuo. At makikita mo yun doon sa mga gusali ngayon. Humigit kumulang na may 100 pa ang mga lumang bahay rito. Sama-sama na ito, ancestral at antique. Ancestral by all means, nakakahulugan ay mahigit 50 at antique na may mahigit sa 100 na. Na matatagpuan mo yan, hindi lang dito sa sentro, kundi maging sa ibang mga baryo. Ay sa ngayon, yan ang sinisikap ng pamahalang bayan ng San Miguel, magkaroon at mahikayat itong mga kabataan nga, lalo na ang modern generation, ng mga millennial, nga, na matutong tumingin, balikan yung kanilang pinanggalingan. Kasi yan ang isang bagay na kulang na dapat bigyan, pag-ukulan. Oo. Hindi lang ng isa, kundi ng bawat isa. Sumasalamin. Yan ang ugat, nananatiling ugat, ang pinakamatibay na pundasyon, yung iyong pinagmulan. Kaya dapat marunong kang tumingin sa iyong pinanggalingan. Schools, ancestral houses, community centers, churches. These are the elements that make up any heritage site. In Bulacan, Bulacan, we hear about the history of one such home. Itong bahay na ito ay pinagawa ni Don Jacinto Icasiano. Ang isa sa anak niya ay yung Josefa Icasiano. Yung Josefa Icasiano ang napangasawa ni Colonel Vicente Enriquez. At dito sila tumira. Si Colonel Vicente Enriquez, nung lumaban sa Tirad Pass, was 19 years old, magbe-20 anyos, na aide-camp ni General Gregorio del Pilar at survivor of Tirad Pass. Isa sa nabuhay sa Tirad Pass. Wala yung nabuhay doon eh. Isa yung lolo. Yan ang bandila ng isang organisasyon. Ang nakalagay doon, pag mababasa mo yung pangalan, Kapisanan ng mga labi ng himagsikan. Meaning, the remnants of the revolution, the survivors of the revolution. Nagsama-sama sila. Nagtayo sila ng organization. Ito ngayon, yung bandila nila. Tapos, pinapasa-pasa nila yan from the oldest, pag namatay yun, papasa sa susunod na oldest, down the line. Ang estimate namin, mga 1860s eh. Pero you have to remember, dapat tandaan ninyo na itong itaas, itong pinag-aanohan natin, ito yung medyo, early 1900s na to eh. Ang original, yung nasa baba, yung mga bato. Di ba? Yung mga batong mga arko, makikita nyo doon. Pero ito, siyempre, nakatira sila dito, nag-a-adapt itong bahay eh.
The Gabaldon School prototype is an important feature of the Philippine educational system. Designed by architect and administrator Isauro Gabaldon, the buildings incorporated many features of traditional Philippine architecture. One such extant building still survives and is still in use today in Bulacan, Bulacan. Ang Gabaldon Building ng General Gregorio del Pilar Elementary School ay itinayo noong taong 1908. So, mula noon, nagkaroon na ng daloy ng karunungan sa mga bata simula 1908 hanggang ngayon 2019. Nung ito po ay itinayo, ang Gabaldon Building po ay talagang puro ang pagkakagawa na ibig sabihin ay puro kahoy at isinunod po sa standard ng Amerika kung saan ang kanyang shape ay parang letter U na kung saan po ay tanawan at labasan ng mga iba't ibang pintuan. Kaya po sa ilalim na ito, makikita natin na mayroon itong silong na kung saan ito pala ay daluyan ng hangin para mag-circulate yung hangin papunta at palabas ng classroom. Matagal na pong komunidad ang bayan ng Bulacan. Pre-Hispanic times pa ay may mga communities na dito. Pero yung sa recorded history, unang nakarating po dito ang mga Kastila noong 1572. Ito po ang isa sa first 300 pueblos na itinatag ng mga Agustino. At nung 1572 ay naging bisita na po ang bayan ito ng kaharian ng Tondo sa Maynila. And later on, noong 1578 ay itinatag na ang parokya ng Bulacan-Bulacan. Ang aming pong simbahan ay nilagay sa patronato ng Nuestra Señora de la Asunción. Ito po ang unang simbahan sa buong Pilipinas na nailagay sa patronato ng Our Lady of Assumption. Meron tayong kasabihan na hindi makakarating sa patutunguhan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. So we have to value our history. At itong mga structures na ito, itong mga heritage structures na ito, ay ang mga concrete proof na yung mga tinuturing namin history ay mga totoong naganap nga. For example, pag sinasabi namin dito sa bayan ng Bulacan ipinanganak si Marcelo H. del Pilar, ay may maituturo kaming lugar na dito nga sa lugar na ito, dito siya ipinanganak. Kasabay o kaugnay ng ating pagpapahalaga sa kasaysayan ay dapat pahalagahin din natin ang mga pamanang yaman, itong mga heritage structures na ito. Kaya para patuloy nating maituro at maipamana sa ating mga susunod na henerasyon ang yaman ng ating kasaysayan ay dapat din nating pahalagan, alagaan at panatilihin ang mga pamanang istruktura at tradisyon dito sa Bulacan, Bulacan. There is much more to the built heritage of Bulacan than just a community's collective memory. The structures we have seen are testaments to a people's aspirations for a life examined and elevated. As we have seen, buildings are more than just structures. They can be embodiments of a community's noblest dreams for education and for social change.
They can be manifestations of a collective will to lead better lives, to think more progressively, and to see the world differently. In our own times, these heritage structures show us what our forefathers valued and fought for, the same things that we should value and preserve as we continually define in our times and on our own terms what is truly Dayaw, our knowledge, our pride. Padayon